So welcome sa ating Morning Revival Preview. So mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay Week 1, Day 3, or Wednesday. So babasahin ko yung mga Bible verses natin. Meron 2 verses dito. Romans chapter 8, verses 2 and 6. Amen. For the law of the Spirit of life has freed me in Christ Jesus from the law of sin and of death. So, binabanggit uli dito yung buhay. Buhay. Pero dito, sinasabi na ang buhay ay law of the Spirit of life. Sapagat binanggit dito yung salitang law, ang ibig sabihin, itong buhay na ito ay isang buhay na namumuno. Nagre-regula siya at nagko-control siya at meron siya mga kahilingan kaya naging low siya. Ang ibig sabihin, pag low siya, meron siya mga kahilingan. So, ganun siya. Ang kaibahan lang sa law of letters, yung law of letters, nakasulat siya sa letra. Pero ito ay tinatawag na law of the Spirit of life. So, buhay siya. Buhay, pero kautusan din siya. Kautusan siya. Nang ibig sabihin, meron siyang kahilingan. At siya ay namumuno. Kaya siya isang law. For the mindset on the flesh is death, but the mindset on the spirit is life and peace. So, ang mind natin, ang kaisipan natin, ay nailalagak. Pwede siyang ilagak sa laman, pwede rin siyang ilagak sa espiritu. Kaya yung paglalagak, yon ay nasa ating pagpapasya. Saan mo siya ilalagak? Ibig sabihin yan. Kapag siya ay inilagak mo sa laman, ang bunga nito ay kamatayan. Subalit kung ang iyong kaisipan ay nakalagak sa espiritu, ito ay buhay at kapayapaan. So, mas maintindihan natin ito pag binasa na natin. Romans 8:6 says that the mindset on the flesh is death, but the mindset on the spirit is life and peace. Verse 2 speaks of the law of the Spirit of life, and verse 11 speaks of the Spirit who dwells in us. In Ephesians 4:18, there is the life of God. The unbelievers are alienated from the life of God. Then verse 19 says that they are past feeling. Hebrews 8:10 says that in the new covenant, God writes His laws within the believers. Then 1 John 2:27 speaks concerning the anointing that teaches the believers concerning all things. John 15:4-5 speaks of our mutual abiding with the Lord. And Philippians 2:13 speaks of God operating in us both the willing and the working for His good pleasure. Amen. So yung mga binanggit dito kanina, iba't ibang sitwasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Biblia. At itong mga sitwasyon na ito, may kinalaman sa espiritu at buhay. Meron siyang kinalaman sa kautusan ng espiritu ng buhay. Meron siyang kinalaman sa buhay ng Diyos. May kinalaman siya sa mga kautusan. May kinalaman siya sa pagpapahid. May kinalaman siya sa pananahanan sa Panginoon. May kinalaman siya sa paggawa ng espiritu sa loob natin. So yan yun. Marami siya, iba't iba. Pero sa kabuuan, sinasabi niya, in the whole New Testament, you cannot find a verse that directly uses the term, the sense of life. But the sense of life is thoroughly implied and referred to in all the above verses. So yung sabi niya rito, yung term na sense of life, ibig sabihin yung pandaman ng buhay, hindi mo siya mababasa ng direkta sa Biblia. Hindi mo siya makikita na yung word na sense of life nandiyan sa Bible. Pero ito ay
may kaugnayan dito sa lahat ng mga verses at mga sitwasyon na binabanggit sa atin. Ibig sabihin, lahat ng mga verses na binasa natin kanina, no, ay nasa prinsipyo ng sense of life. No? Kaya dahil dyan, kailangan i-produce natin yung salitang sense of life, pandama ng buhay. Basta buhay, meron siyang pandama. Di ba? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang buhay ng tao, meron siyang pandama. Di ba? Kung siya ay nalulugod, masaya ang kanyang pandama. No? Halimbawa, ang isang tao, pag minamahal mo, masaya ang feeling niya. Pero pag galit ka sa kanya, kinamumuhian mo siya. Yung feeling niya ay nag-iiba. Hindi siya natutuwa. Kaya may feeling ang buhay. No? Kaya yung pandama ng buhay ay ginamit dito sa mga iba't ibang bersikulo na binasa natin. Pero bagamat sinasabi sa atin, walang directly salita sa Biblia na binanggit ang salitang pandama ng buhay, pero ito ay nauugnay itong pandama ng buhay sa marami mga bersikulo sa loob ng Biblia. So yan yung sinasabi sa atin. Kaya hindi natin pwedeng alisin sa ating pagsasalita ang salitang pandama ng buhay. Today's reading, the sense of life on the negative side is a feeling of death, a kind of negative feeling. Romans 8:6 is altogether a verse of sensation because it says that the mind set on the flesh is death. When you set your mind on the flesh, you have the sense of death. You feel that death is there. Amen. So, binanggit natin yung pandama ng buhay. Madalas itong pandama ng buhay ay tumutukoy sa negatibong pandama. Mas malakas siya sa negatibong pandama kaysa sa positibo. May pandama rin yung positibo, pero sa spiritual na bagay, mas madalas, mas matindi yung pandama ng negatibong bagay. Tama naman. Diba? Physically, ganyan naman tayo eh. Alam mo, yung pandama natin. Pag ikaw ay busog, wala kang masyado nararamdaman. No? Basta alam mo lang, satisfied ka, kontento ka, dahil busog ka eh. Pero pag nagutom ka, may pandama yan, mas matindi. Diba? Matindi yung pandama ng gutom kaysa busog. So, minsan nga, pag may mga alaga kayong hayop, maski kami, pag gutom sila, maingay sila. Pero pag busog na sila, nananahimik na, natutulog na doon sa mga sulok ng bahay. Aso man yan o pusa yan. Pag nabusog yan, mga tahimik yan. Pero pag gutom yan, hindi ka tatantanan ng mga yan. Ingay-ingay nila. So, yun yung ibig sabihin nito. Na ang pandama ng buhay, no, ay mas matindi siya sa panahon ng negatibo. Nang ibig sabihin, kapag ang iyong kaisipan ay nakalagak sa laman, may pandama siya, mas matindi yung pandama niya. No? Ibig sabihin, yung sinasabi ritong kamatayan ay may pandama na mas matindi kaysa sa pandama kung kailan ang iyong kaisipan ay nakalagak sa espiritu. Pag nakalagak siya sa espiritu, may pandama rin siya. No? Yung pandama niya tinatawag na buhay at kapayapaan. Pero hindi siya masyadong malakas. Hindi katulad pag nilagak mo siya sa laman. Matindi ang pandama niya. So, malalaman natin ito. Okay, so, amen. The feeling of death is the inner feeling of weakness, emptiness, uneasiness, restlessness, depression, dryness, darkness, pain on the negative side. So ito yung pandama ng kamatayan. So ano siya, mga negatibong bagay siya. Ang ibig sabihin, pag ang iyong kaisipan nakalagak sa laman, ito yung nadadama mo. Ito yung tinatawag na pandama ng kamatayan. Kaya nga sinasabi sa atin, pag ang kaisipan nakalagak sa laman, kamatayan. Paano mo alam na kamatayan?
Kasi may pandama yan. At yung pandama na yan, tinatawag na pandama ng buhay. Pero negatibo siya. Negatibo. Kasi minsan nalilito tayo pag sinabing pandama ng buhay, mga positibong bagay. Pero dito, ang pandama ng buhay, kapag kapag ang kaisipan ay nakalagak sa laman, ay pandama ng mga negatibong bagay. At sa totalidad, ito ang tinatawag na kamatayan. So, tingnan natin, sabi rito, kahinaan, kabasyuhan, no? Uneasiness, kabalisahan to, o kaya bagabag, restlessness, walang kapahingahan, depression, no? Ibig sabihin panlulumo, dryness, pagkatuyot, darkness, kadiliman, at pain, may kirot sa loob mo, kirot. No? At marami pang iba ito. Ito ay mga halimbawa lamang. No? Lahat ng ito ay pandama, no, ng kamatayan. Yan ang nararamdaman mo. Na ang ibig sabihin, ang iyong kaisipan ay nakalagak sa laman. Kaya nandiyan dyan yung mga negatibong bagay na yan. Makakaramdam ka ng kahinaan, kabasyuhan, no? At bagabag ka, wala kang kapahingahan, nanlulumo ka, may pagkatuyo, kadiliman, kirot sa loob mo. So lahat ng ito ay isang pagpapahiwatig na yung kaisipan mo, nilagak mo sa laman. So yun ang ibig sabihin noon. Amen. So to set the mind on the flesh simply means to live in the flesh. The mind is the key of our daily walk. The key opens the gate for us to walk on the way. To set the mind on the flesh simply means to open the gate of the flesh and to walk the fleshly way. Yan. So, ibig sabihin, yung paglalagak ng kaisipan sa laman ay pagpasok sa isang pamumuhay na makalaman. O, yung kaisipan natin parang susi eh. Pag nilagak mo siya sa laman, ibig sabihin, binuksan mo yung daan ng laman. Pumasok ka doon ka namuhay. No? Kaya yan ang naging pandama mo. So, hindi maganda, hindi ba? Pag ganyan ang pandama mo, hindi healthy. Isipin mo, lahat ng negatibong bagay, natatamo mo. Kirot, depression, no? Nalulumo ka, wala kang kapahingahan. Pag ganyan, magkakasakit ka. Kasi yung katawan natin, maaapektuhan ng mga ganyang klaseng damdamin. Magkakaroon siya ng mga secretion, ng mga lason sa katawan. Magkakasakit ka. At iiksi ang buhay mo. Pagka ganyan ang naging kondisyon ng pamumuhay mo. Pwede ko sabihin, eto mga damdamin na ito, na bakang iniisip nyo, kasi ganyan yung kapaligiran ko, nakakapanlumo. Hindi rin. Hindi rin. No? Ang pamumuhay ng isang believer, hindi dapat tumutugma sa kanyang kapaligiran. No? Dapat ito ay tumutugma sa kondisyon ng kanyang kaisipan, kung saan siya nakalaga. So, ganun yan. Kung gusto mong takasan ang mga negatibong bagay na ito, huwag mong ilagak yung kaisipan mo sa laman. Amen. So, thus, when you sense that death is present, you have to realize that you are living, walking in the flesh. This is the negative function of the sense of life. So maganda nga merong sense of life Yung sense of life, para siya yung indicator na kung nasaan ka. Parang merong isang ilaw, no, na pula. Yung isa naman ilaw green. Pag pula, negative to. Hindi maganda. So, yun yung mga nararamdaman mo. Amen. At hindi mo naman matatakasan yung kapaligiran mo, pero pwede kang mag-switch on. Mag-switch on. Sa modern term, ginagamit nila yung mga term ngayon na log on. Ibig sabihin, pumasok ka doon sa na yan. Diyan sa bagay na yan. So mag-log on. Sa mga television naman, change of channel.
Di ba? So, nasa sa atin yan. Kaya maging matalino tayo sa ating pamumuhay. Huwag tayong magpalinlang sa kaaway. Sabihin sa'yo ng kaaway, ganyan talaga ang buhay. Magulo. Di ba? Maraming kahinaan. Maraming kapanglawan. Maraming mga kapaitan. Maraming mga bagay, hindi ka magkakaroon ng kapahingahan. Ganyan talaga yung buhay. Huwag tayong makinig dyan. No? Kung tutuusin, pwede nating takasan at daigin yung mga bagay na yan. Kaya yung Biblia, ginagamit niya yung term na overcome. Overcome. No? Manaig ka. Sabagat ang binigay na buhay sa atin ng Panginoon ay isang overcoming life. O ito. Amen. O ito na, positive na tayo. Sabihin niyo, puro naman negative ito. On the positive side, the sense of life functions to give us a consciousness of the following positive things. O, ito na yung mga positive naman. Ito naman, mga positive, pag yung kaisipan mo naman, nakalagak sa espiritu. Ibig sabihin, switch on. Kanina, nakalagak sa laman. Ang dami negative. Weakness, pati kirot nandyan. Bagabag, no? Walang kasiyahan, walang kapahingahan, kadiliman. So, lahat yan nandyan kanina. Okay, so, halimbawa, nag-switch on ka. Okay? Sa side na kung saan yung mind mo naman, idilagak mo naman siya sa espiritu. Okay, sabi dito, on the positive side, the sense of life functions to give us a consciousness of the following positive things. O, ito naman siya. Kabaliktaran siya nung kanina. Strength, satisfaction, peace, rest, release, liveliness, watering, brightness, comfort, at iba pa. So, kabaliktaran siya. Kaya sabi rito, instead of being weak, we are strong. No? Instead of empty, we are satisfied. Instead of uneasiness, restlessness, we have peace and rest. Instead of depression, amen, we have release and liveliness. We have a sense of watering versus dryness, bright versus darkness, and comfort versus pain. So, ibig sabihin, nabaliktad. Kanina weakness. Ngayon yung weakness turns to strength. Ibig sabihin, isang, ano to eh. Itong mga bagay na ito, isang iglap lang to eh. Hindi nag-iintay. Hindi siya nag-iintay. Para bang yung ilaw, di ba? Madilim. Pag sinwitch on mo, pak! Magliliwanag siya. Ganun kabilis. No? Hindi siya kailangan ng yung effect niya mga 2 days pa, 3 days pa. Matagal pa to bago dumating. Ano yan? Dasada. Hindi ganun. Mabilis siya. No, parang minsan, ano ka, nanlulu mo. Ay, nako. Pero naisip mo tumawag sa pangalan ng Panginoon. Sabi ng Biblia, mayaman siya sa mga nagsisitawag sa kanyang pangalan. So, Lord Jesus, tumawag ka. Pagtawag mo, nakadama ka agad ng comfort sa loob mo. Ibig sabihin, na-release ka doon sa mga negatibong bagay, mga bagabag sa buhay. Napaibabaw ka. Napasalangit ka. Kasi yung presensya ng Panginoon nasa sangkalangitan. Nadala ka doon. Isipin mo, tumawag ka. Nadala ka doon sa kataas-taasan. Ang layo pero ang bilis. No? Kaya, yan yung sinasabing kaisipan na nailalagak. Amen. Okay, so, sabi niya, tingnan niyo, instead of being empty, we are satisfied. Ito na ba? Okay. Instead of uneasiness and restlessness, we have peace and rest. Instead of depression, we have release and liveliness. We have a sense of watering versus dryness, brightness versus darkness, comfort versus pain. All these are the positive feelings we have from the function of the sense of life. When we have these kinds of feeling,
We have to realize that this is the working of the sense of life. So ngayon, naintindihan na natin yung sense of life, pandama ng buhay. Tama naman yung sinasabi kanina, yung buhay, meron siyang pandama. No, meron siyang negatibong pandama, meron din siyang positibong pandama. No, sa panahon ng kaligtasan mula sa mga negatibong bagay, dinadala niya tayo sa mga positibong pandama. At ito ang kailangan natin. Kailangan ng ating kaluluwa, kailangan ng ating katawan, kailangan din ng ating espiritu upang maging release tayo at maging masigla. Kaya nga sinasabi ko, yung espiritu, okay, ay laban sa laman. Magkakontra yan. Hindi mo yan pwedeng pagsamahin. No? At hindi pwedeng pagsabayin. No? Kung umiiral yung isa, wala yung kabila. Pero pag umiral naman yung kabila, wala yung isa. No? Hindi sila umiiral ng sabay. Wala silang yung pagkakasundo. Hindi sila nagkakasundo. Kaya, ang nagdidesisyon dito ay yung kaisipan natin. Sapagkat yung kaisipan natin, ang direksyon ng buhay natin. Diba? Ang kaisipan ng tao, ang nangungunang bahagi ng kanyang kaluluwa. At siya yung direksyon ng buhay ng tao. Binigay ng Diyos ang ating kaisipan upang makapag-isip tayo, makapag-desisyon tayo kung saan ka papanig, kung saan ka mamumuhay, kung saan ka babaling. Amen. Amen. Thus in Romans 8:6, the main thing that is implied is the sense of life. To set the minds on the Spirit is life and peace. This is altogether a matter of sensation and consciousness. This consciousness is the sense of life. It functions not only to guide us, but also to govern us, to control us, and to direct us. The feeling of death and the feeling of life and peace are the two aspects of the meaning of the sense of life. So, ibig sabihin nito, nung isang araw, sinasabi natin, yung kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng buhay. At sa pamamagitan ng buhay, pamumunuan niya tayo. No? At ngayon, dinala tayo dito sa aspekto ng sense of life. Nang ibig sabihin, ang pamumuno ng buhay, para sa kaharian, ay nagaganap at naisasagawa sa pamamagitan ng damdamin, pandama ng buhay. So yan yung kanyang pamumuno. Nang ibig sabihin nito, yung direksyon ng Panginoon ay ipapakita niya, ipapadama niya sa pamamagitan ng pandama ng buhay. Kaya siya? Law of the Spirit of Life. Hindi siya letra, kundi buhay siya na nagbubunga ng pandama. Kapag ang buhay na ito ay nasalungat natin, sinalungat natin itong buhay na to. Merong pandama ng kamatayan. Ibig sabihin, ayaw yan ng Panginoon. Subalit kung tayo ay nando sa linya ng buhay, merong pandama ng buhay, ng kapayapaan at buhay. So dun tayo dapat gumalaw. At dapat yun ang pamumuhay natin. Kaya nga yung kaisipan natin ay merong pagkilatis. Meron siyang pagkilatis. Oops, ano ito? Panghihina. Bakit ako nanghihina? Ibig sabihin, hindi ako nakabaling sa Panginoon. Diba? Oops, bakit ako, yung mga bagabag, wala akong kapahingahan. Nagsiserve naman ako sa Panginoon, bakit magulo yung buhay ko? Ibig sabihin, wala ka sa espiritu. Ikaw ay gumagawa sa laman, kaya ganyan ang sitwasyon. Di ba? Bakit parang madilim? Wala akong naiintindihan sa mga bagay-bagay, wala akong liwanag. Yan ay pagpapakita
na wala ang presensya ng Panginoon sa atin. No? Kaya ang ganda ng pandama ng buhay. No? Sumunod lang tayo, no? Magpasailalim tayo sa direksyon ng pandama ng buhay at masusumpungan natin yung sarili natin na nasa presensya ng Panginoon. No? At ito yung realm ng kingdom. Sapagkat kung wala ka sa espiritu, bagamat may buhay na tayo ng Panginoon, mailalabas tayo sa kasaklawan ng buhay. Pwedeng mamuhay ka sa labas ng kasaklawan ng buhay, gumagawa ka sa kasaklawan ng kadiliman. Kaya kailangan alerto tayo sa mga ganitong bagay. Amen. So tandaan natin, dalawang klaseng damdamin meron. Damdamin ng kamatayan, damdamin ng buhay at kapayapaan. Madali lang yan. Kailangan ensayuhin natin yung ating pandama. No, huwag kang sige nang hindi ka nag-iensayo ng pandama. May pagkilatis tayo, oh Lord. So, hanggang masanay tayo. Kasi ito yung buhay ng isang believer sa bagong tipan. Hindi na panahon ngayon ng kautusan na kung saan letra por letra. Hindi na. Ang kautusan niya, isinulat na niya sa loob ng mga believer. Nakasulat na yan. At yung pagkasulat ng kanyang kautusan sa loob ng mga believer, yan ang pandama ng buhay na sinasabi natin. Yan ang panahon ng bagong tipan. Amen. Ephesians 4:19 says that the unbelievers are past feelings. Feelings here refer mainly to the consciousness of one's conscience. The most careless people concerning their inner feeling are the most sinful people. O binanggit dito yung unbeliever. Unbeliever. Pag sinabi natin unbeliever, yung condition kasi ng unbeliever, no, pwedeng naniniwala sila sa kaisipan tungkol sa Diyos. Gusto nilang igalang ang Diyos. Naniniwala silang mayroong Diyos. Kaya lang, ang talagang condition ng unbeliever, wala silang buhay. Wala silang buhay. Wala silang espiritu sa loob nila. Kaya sa Romans 8, sabi dyan, yung mga walang espiritu ni Kristo, ibig sabihin, may mga taong walang espiritu ni Kristo. At yan yung mga tinatawag nating unbeliever. Pag unbeliever, hindi naman natin sinasabi na hindi naniniwala sa Diyos. Marami unbeliever naniniwalang may Diyos. Naniniwala na yung Biblia ay salita ng Diyos. Ang problema, hindi sila nanampalataya to the point na umabot na yung espiritu na idala sa kanila. Ang nananampalataya lang sa kanila, yung kanilang kaisipan na merong Diyos. At pinaniniwalaan nila yung mga kwento tungkol sa Diyos. Kaya wala silang buhay ng Diyos. Ngayon sinasabi sa atin, yung mga ganitong tao, okay, ay past feeling. Past feeling. Walang ganong damdamin tungkol sa Diyos. Ang meron lang sila, yung mga panlabas na mga kautusan tungkol sa Diyos. Pero yung damdamin nila, yung sense of life, wala, hindi gumagana. Hindi siya gumagana. Kaya past feeling sila. Tapos sinasabi niya, yung mga taong pabaya tungkol sa panloob na damdamin ay ang pinakamakasalanang tao sa lupa. Nang ibig sabihin, ito yung mga taong walang pakialam sa pandama ng buhay. Kung tutusin yung mga unbeliever, meron pa rin konsensya yan. Bagamat wala silang buhay, yung budhi nila, medyo umiiral pa din. No? Pero kung ang isang tao, wala siyang damdamin sa panloob na pandama, hindi niya pinapansin yan, magiging pinakamakasalanang tao siya sa balat ng lupa. Di ba? Kaya marami mga tao nakakagawa ng mga karumal-dumal na kasalanan, kasamaan, krimen dito sa ibabaw ng lupa kasi hindi nila binibigyan ng pansin yung panloob na damdamin nila. So, yun ang ibig sabihin nun. The unbelievers who are endeavored to be good persons surely would take care of their inner feeling, just to be governed by the law
by the police is not up to the moral standard. Even with the unbelievers, the moral standard must be according to the inner feeling of their conscience. Oh, so meron din naman mga unbelievers, sinasabi ko nga yung mga unbeliever walang buhay, na hangad nilang maging mabuting tao. At ito yung mga tao na binibigyan din ng pansin yung kanilang panloob na budhi. Doon sila nabubuhay. Wala silang buhay ng Diyos, pero meron silang budhi na pinapagana nila. Diba? Kaya maski yung mga unbelievers sa mundo, makikita ninyo, meron din silang mabuting gawa. Diba? Marunong silang maawa. Minsan may mga gamit na natatagpuan nila, hindi naman kanila, sinusoli nila. So, ganon. Pero, marami sa mga taong ito, gumagawa dahil napapamahalaan sila ng batas ng tao. May pulis, mayroong mga regulasyon sa mundo na nirerespeto nila. Pero hindi sapat yan. Ang kaibahan natin, tayo ay mayroong mga buhay ng Panginoon. Mas mataas ang ating moral standard kaysa sa mga unbeliever. Mas mataas siya. No? Kaya sinasabi ng Panginoon, kung ang katwiran mo hindi lumalampas sa katwiran ng mga Pariseo at mga Saduseo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. No? Kaya hindi tayo pwedeng pumarehas lang sa katwiran o sa moralidad ng mga tao sa mundo na kung saan nare-regulahan ng batas ng tao, ng pulis. Hindi, kailangan lampas dyan ang ating moralidad, lampas dyan ang ating katwiran. At ito ay pwede lang mangyari kung ikaw ay nabubuhay sa Espiritu. Kung ang iyong kaisipan ay nakalagak sa Espiritu. Kung ang ipinamumuhay mo ay ang dibinong buhay ng Diyos. At ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng pandama ng buhay. Kaya, hindi ko nabasa yung last. Sabi niya, yung last sentence. Of course, the sense of life for a believer is not simply a matter of the conscience, but it is related to the consciousness of the conscience according to the sense of life, the life of God. So, yan yung sinabi ko. Amen. Oh, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Dinala mo ang buhay mo tungo sa loob namin. Yan ay nangyari nung panahon na kami ay nanampalataya sa iyo. At dahil kami ay mga taong merong buhay ng Diyos, pwede kaming bumaling sa aming mga pinaghalong espiritu upang mula dito kami ay magabayan mo, maregulahan mo, mapamunuan mo, Panginoon, araw-araw. Turuan mo kaming kumilati sa espiritu. Turuan mo rin kami mag-ensayo ng aming mga kaisipan sa paglalagak nito tungo sa espiritu kung saan merong buhay at kapayapaan. Amen.